Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Mahigit 50 na kabataang lider mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City at Special Geographic Areas ang nagtipon mula September 15 hanggang 19 para sa Bangsa Youth Parliament Academy, isang makasaysayang pagsasanay na naglalayong linangin ang kakayahan ng kabataang Bangsamoro sa larangan ng pamumuno at paggawa ng batas. Narito ang report. Nagtipon ang nasa mahigit 50 na kabataang lider mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City at Special Geographic Areas para sa Bangsa Youth Parliament Academy. Isang makasaysayang pagsasanay na naglalayong linangin ang kakayahan ng kabataang Bangsamoro sa larangan ng pamumuno at paggawa ng batas. Sa pagbubukas ng programa, binigyang diin ni Bangsamoro Youth Commission Chairperson Nasseruddin Dunding na maging bukas ang puso at isipan ng bawat kabataan upang higit pang palakasin ang kanilang mga advokasya. Aniya, ang 6 na taong gulang na pamahalaang Bangsamoro ay may tunay na malasakit sa kabataan at naniniwalang sila ang susi sa pagpapatatag ng rehiyon. Hinikayat naman ni Jerome Jogno, Program Manager ng Leadership and Strategic Communication ng Konrad Adenauer Stiftung Philippines, na makinig at matuto ang mga kalahok mula sa karanasan ng iba at isa puso ang mga pagpapahalagang gagabay sa kanilang paglilingkod na bayan. Sa loob ng 5 araw, nagsanay ang mga kabataan sa technical writing, parliamentary rules, legislative drafting, debate, public speaking at evidence-based policy making. Tinalakay din ang mas malalim na pag-unawa sa estruktura ng pamahalaang Bangsamoro, Bangsamoro Electoral Code at Philippine Youth Development Plan. Bilang bahagi ng pagsasanay, isinagawa ang issue mapping, committee deliberations, plenary debates at mock parliamentary sessions. Tampok din ang candidates forum at halala ng mga opisyal ng Youth Parliament, kung saan nahalal ang mga kabataang magsisilbing Parliament Speaker, Deputy Speaker, Secretary General, floor leaders at Sergeant at Arms. Kasunod nito, formal na idinaos ang unang parliamentary at committee sessions ng akademya na hango sa aktwal na proseso ng Bangsamoro Parliament. Inilahad at binasa sa unang pagbasa ang mga panukalang solusyon bago ito ipinadala sa kani-kanilang komite, kabilang ang Committee on Social Development at Committee on Sustainable Infrastructure and Economic Empowerment. Sa proseso ng deliberasyon, natutunan ng mga kabataan ang kahalagahan ng maayos na pagbabalangkas ng panukalang batas, pagsunod sa rules of procedure, at kolektibong paggawa ng desisyon, patunay ng kanilang kahandaan na makibahagi sa mga usaping panlipunan at pampamahalaan. Naisakatuparan ng akademya sa pakikipagtulungan ng Integrated Democracy and Development for Meaningful Progress Incorporated at Konrad Adenauer Stiftung Philippines sa suporta ng Bangsamoro Transition Authority Parliament Transitional Development Impact Fund. Itinuturing ang Bangsa Youth Parliament Academy bilang mahalagang hakbang tungo sa mas malawak na representasyon ng kabataang Bangsamoro at nagsisilbing paghahanda para sa natatakdang Regional Bangsamoro Youth Parliament 2026. Yana Sanday, BIO News. Pinangasiwaan ng Ministry of Social Services and Development ang ligtas na pagpapauwi ng 19 returning Filipinos from Sabah o REFS patungong Tawi-Tawi noong September 17, 2025. Ang mga REFS na unang dumating sa Pantalan ng Zamboanga noong September 12, 2025 ay pansamantalang nanuluyan at inalagaan ng MSSD at ng Processing Center for Displaced Persons sa loob ng 4 na araw habang isinasagawa ang proseso ng kanilang repatriation. Ayon sa head ng MSSD Zamboanga Satellite Office, ang mga REFS ay binigyan ng libreng pagkain at transportasyon. Sasalubungin ng MSSD Provincial Operations Office sa Tawi-Tawi ang mga REFS at magsasagawa ng counseling at family tracing upang matiyak ang kanilang ligtas na pagbabalik sa kani-kanilang mga pamilya. Inilunsad ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy sa pamamagitan ng Land Management Services ang programang libreng sukat at handog titulo sa Tawi-Tawi. Layunin ng nasabing programa na magbigay ng libreng serbisyo sa pagsukat ng lupa at pagproseso ng land titles
para sa mga karapat-dapat na pribadong individual, institusyon ng pamahalaan at mga local government unit. Sa kasalukuyan, nasa 185 na aplikasyon para sa handog titulo ang naproseso mula sa 300 na target na free patent applications. Umabot na rin sa halos 690 hektarya ng lupa ang nasaklaw ng programa, kabilang ang mga pribadong lupa, government-owned properties gaya ng barangay halls, paaralan, municipal police stations, mga lupang pagmamay-ari ng LGUs, ospital, klinika at daycare centers. Pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund na inaprubahan ng Office of the Chief Minister at naabot na ng programa ang mahigpit 65% na titling targets at halos 700 na hektarya ng lupain ang nai-survey, kabilang ang relocation at subdivision surveys. Inaasahang magbibigay daan ang programang ito sa formal na pagmamay-ari ng mga pribadong lupa at mas matatag na institusyonal na pagmamay-ari ng LGUs at pampublikong pasilidad. Sa layuning muling buhayin at mapangalagaan ang yamang tubig sa iba't ibang bayan sa Maguindanao, isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform BARM ang programang Balik Sigla sa Lawa at Ilog o Basil BASIL noong September 10 to 11, 2025 sa Barangay Cabengi, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur at Barangay Balut, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Layunin ng BASIL Basil Program na mapanatili at maibalik ang sigla ng mga lawa at ilog. Gayon din ay makapagbigay ng pangmatagalang kabuhayan para sa mga komunidad. Ayon kay Senior Aquaculturist Norodin M. Kid, magpapatuloy ang MAFAR sa pagbibigay ng suporta sa kanilang mga katuwang sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Dagdag pa nito, ang naturang inisyatibo ay hindi lamang nakatuon sa panunumbalik ng mga lawa at ilog, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pag-asa, katatagan at mas maraming oportunidad para sa mga tao. Bilang bahagi ng programa, nakatanggap ang mga kasapi ng Asosasyon ng Kagamitan para sa Clean Up Drive at Tree Planting, pati na rin ang 10 kilo na isdang hito bilang broodstock upang mapalago ang yamang pangisdaan na maaari ring magsilbing dagdag kita para sa mga agri-fishery partners. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Mindanao. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.